Hi everyone, I'm Agent Lenny. For today's video, alam kong nakita niyo yung ating thumbnail dahil sa ating topic tungkol sa SPay Later. Yes, marami po sa inyo yung hindi nakakapag-cash out using Maya QR, kung ano man po yung mga dati yung ginagawang QR, hindi na halos gumagana ngayon. And the good news is, sabi ko sa inyo guys, i-update ko kayo pag ang QR is okay na siya or pag may nalaman akong okay na ang QR. Yes, meron akong good news at meron po akong bad news. So, meron akong na-discover na okay na po yung QR at hindi ko po yun babanggitin sa video to kasi pag malaman po yun, baka may makapanood dito na owner ng isang business, o di ba baka na naman hindi na naman gagana at ibaba na naman yun. So, yun, merong gumagana talaga na QR and then about naman dun sa Maya business, bihira na lang guys, paswertihan na lang talaga kung kaninong Maya business ang gagana about dun sa SPay Later cash out nyo. Kasi, di ba sabi ko nga before dun sa mga una kong vlog, dun sa nag-update ako na hindi gumagana yung QR, is hindi po dapat talaga siya kinakash yung SPay Later na yan. Kasi pang pay talaga siya ng items ni Shopee na dun ka bibili dun sa mga Shopee store using SPay Later. And then maganda siya, no, pag matsyempohan nyo guys, yung mga 0% interest na napapromo, pipili ka lang 3 months ba, 6 months, as in totoo talaga siyang zero interest. Kasi ginagamit yun ni Shopee, parang ano yan na rin, na kumikita naman siya dun sa mga store, so why not offer niya yung mga ganun, pautang na items. And then, kaya din siguro sila nagigpit sa QR, gawa nga po yung iba, umuutang, pinapakash, parang nalaman din na pinapakash talaga yung SPay Later at hindi po sila nagbabayad. So, di ba, dinamay tayo sa mga hindi po dyan nagbabayad, magsibayad na din po kayo para naman maging bumalik na ulit yung kung kahit anong QR yung i-scan mo, is tatanggapin na siya ni Shopee, di ba? Yun din ang isa sa dahilan kasi parang nakahalata na ang lalaki, di ba, ng parang pinamiling items pero hindi pala siya pinamili. Ini-scan para siya para may cash yung SPay Later na yan. So, ayun na nga, yung good news, meron pong QR pa na gumagana. Yung sa amin, yes, may gumagana pero grabe talaga yung ano guys, yung struggle din pag magpapascan kayo kasi mag-wait pa kayo kung kailan po available yung QR, and then pag magsabi kayo, halimbawa, 3,000 yung ikakasya nyo. As in, hindi talaga siya 3,000 yung amount na marireceive nyo. Pwedeng 2,500 lang, or I mean, yung i-scan nyo, pwedeng 2,500 or minsan 4,000. So, depende po kasi yun sa items ni Shopee. So, yun po yung ginagamit pang scan. Medyo hindi ko siya i-explain ng maayos dito kasi nga, yun nga sabi ko guys, baka po mag-ban naman yung QR pag sasabihin ko dito kung ano yun, di ba? And then, doon naman sa bad news, malaki po yung fee. Bakit siya malaki ang fee guys? Kasi hindi naman po ako pwede mag-direct dun sa QR na yon. Unlike before, ina-applyan ko lang siya, di ba? Dahil may business ako. Pero ngayon, hindi po basta-basta na hindi ka na basta-basta makapag-apply sa QR na yon kasi intended lang talaga siya for Shopee yung QR na yon. Ibig sabihin, kailangan mo muna mag-work under Shopee para po makascan ka sa QR na yon. So, yun yung bad news, pahirapan. Kaya po nangyari, pagdating sa akin, medyo mataas ng fee kasi pumatong lang din ako, guys. Actually, dapat hindi ako magpapakasya, diba? Parang na-stop din ako isang buwan. Kaso nga lang, may mga nagme-message po na nai-scam sila. So sabi nila okay lang daw na mataas, basta hindi po sila ma-scam. So yun yung ginawa ko, naghanap na lang ako ng QR na kahit mataas, sige, bahala na ako mag-scan kayo or hindi, okay lang din kasi aaminin ko, sobrang taas talaga ng percent ng QR. Pero walang way. Yun lang po yung way para mailabas or gusto nyo may cash, lalo na kung emergency naman yung paggagamitan nyo talaga nun. So, yun lang po yung share ko as of now about SPay Later. Yes, makaka-cash out, pero kailangan nyo talaga na mahabang pasensya at hindi din siya on time. Kasi depende din kung kailan available yung merchant or yung may-ari mismo ng QR. Hindi tayo basta-basta makaka-demand unlike before. Pag sabi nyo sa akin, nandiyan na agad. So ngayon guys, medyo pahirapan. Pero totoong nakaka-cash out talaga. Kung mapapansin nyo, marami pa akong post sa page ko. So yun yung reason din na grabe sa isang araw, ang dami ko pong kausap, ang dami ka transaction dyan sa SPay Later. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumitigil kung saan ako makakahanap ng low fee. At yun yung abangan nyo kung kailan ulit babalik yung mga low fee natin. Pero ngayon, pasensya po talaga kung mag-scan kayo. Okay, mag-scan po kayo. Kung hindi kayo mag-scan, okay lang din po kasi aaminin ko naman talaga, totoo naman na ang taas talaga ng pa-cash out natin ngayon sa SPay Later. And hindi lang naman yun yung offer, marami pa namang way
Pwede din kayo magsisi cash out. Meron tayo nun guys, credit card cash out using Atomic or other bank. Pwede po ako makapag-cash out. So 7% lang po ako as of now or balang araw baka 10% din, di ba? Depende na rin yun kung mag-charge na naman yung app na ginagamit natin. So dun kasi ako nakadepende guys. Pero as of now, yun lang muna ang mga updates sa ating trader. And you can visit Agent Lenny para po sa inyong mga SPay later or gusto nyo mga ipapakash na ano dyan. Like, yon G-Gives, nag-accept na rin po tayo, G-Credit, ano pa ba yung mga pinapakash, except po sa last pay, wala po ako nung kasi sobrang taas na, hindi ko na kayang pumatong. Pang nasa 20% ata yung sabi nila. So, hindi ko na din kaya pumatong guys, no? Okay na yung sa SPay later, hanggang doon lang muna ako. So, as of today, yun lang ang update. So, thank you for watching. If you have request video, please comment down below at gagawan ko yan kung gagawan ko po yan, yung topic na yan ng video kung marami pong tanong sa topic na yan. So, that's all for today. Thank you for watching. See you on our next vlog. Goodbye, everyone!